Talakayang Bayan. Masusing pag-uusapan ang mga programa at proyekto ng bayan. Talakayang Bayan. Ilalahad ang mga plano at direktiba ng pamahalaan. Pag-aaralan ang bawat anggulo ng sitwasyon. Lilinawin ang bawat issue. Magbibigay ng matalino at makabuluhang talakayan. Talakayang Bayan. At nagbabalik ang ating programang Impormasyon ng Bayan para sa lahat. Nandito na po tayo sa ating ikalawang segment, ang Talakayang Bayan. Mapalad po tayo ngayong umaga sapagkat makakasama po natin ang ating Municipal Values Formation Program Head Director, kung saan tatalakayin po niya ang buwan ng Enero bilang buwan ng Holy Bible or National Bible Month celebration. Kung kaya't sabay-sabay po nating i-welcome ang ating Municipal Values Formation Program Head Director, Pastor Apollo Beria. Magandang umaga po, Pastor. So, thank you so much po sa pagpapaunlak ng interview po dito sa atin sa Municipal Information Office. So, una sa lahat ay magandang umaga, Sir Jong, at sa pag-imbita po sa akin sa inyong programa. At magandang umaga rin po sa lahat ng ating tagapakinig, taga-subaybay po ng programa pong ito. Apo, so yun po. Kamusta naman po kayo ngayong araw? Okay naman. Maraming ganap pero goods. Apo. So last year po, Pastor, pinagdiriwang po natin ang kauna-unahang National Bible Month celebration dito sa bayan ng Brooks Point noong January 2025. And this year po ay gaganapin din po natin for the same month this year 2026. Ngayon naman po, kami po from the Municipal Information Office ay nag-prepare po ng mga katanungan para mas maipakilala po natin ang programa at mga aktibidades po na ito sa ating mga listeners at viewers. So ayan po, ito na po ang ating una pong katanungan. Pastor, bilang bahagi po ng pagdiriwang ng Bible Month, ano po ang layunin at pangkalahatang tema ng mga aktibidad na inihanda ng Municipal Values Formation Program para sa bayan ng Brooks Point? So, Sir Jong, ang ating tema sa ating National Bible Month ngayon ay mayroong pamagat na God's Words brings life to our heart and home. Opo. So, yung life ay mayroong mga kahulugan yan. Opo. Katulad ng L is about love, yung I is integrity, yung F is faith, and E is engagement. So, yung layunin nito ay ng celebration natin ay upang patuloy na hikayatin lahat ng mamamayan ng Brooks Point na palagahan talaga yung pagbabasa ng salita ng Diyos, pagbubulay-bulay nito, at lalo tigit yung pagsasabuhay Opo. sa araw-araw. So, pangalawa, upang mapagtibay yung puso at kaisipan ng bawat isa at lalo tigit yung relasyon sa bawat pamilya. Opo. At ito ay magsilbing paalaala na yung pagiging Kristiyano ay dapat tayo ay maging mapagmahal. Yes. Opo. No? At mayroong tayong katapatan, yung pananalig sa Diyos at yung pakikilahok sa mga programa at may kinalaman sa ating lipunan. At ito rin ay isang pakikiisa natin kasi national to eh. Opo, national celebration po siya. To. Opo. So bilang bahagi ng ating bansa ay nakikiisa tayo sa pagse-celebrate ng National Bible Month. So upang ito ay maging daan ng patuloy na pagbabago ng kaisipan at puso ng tao. So naniwala po ako na ang pagbabago ay laging nagsisimula kung ang isang tao ay mayroong tamang relasyon sa Diyos. Okay po. So, yun po yung tema at layunin po ng ating selebrasyon ngayon. Napakaganda po no, yung life po. Which means love, integrity, ano nga po yung F? Faith and engagement with the Lord. So, ayan po, no? So, kaya inaanyayahan po natin ang bawat isa na makiisa at samahan po kami sa pagdiriwang po ng National Bible Month celebration ngayong buwan ng Enero. Ayun po, speaking of the celebration po, Pastor, maaari niyo po bang ibahagi sa amin yung schedule at mga pangunahing aktibidad na dapat abangan ng ating mga kababayan sa celebration ng Bible Month ngayong buwan ng Enero?
Ano po ba yung mga activities? Saan po Oo. ba ito gaganapin? Yeah, Kailan po? Ganyan. Actually, last year, no, parang one-day celebration lang tayo last year. But now, ay ano to, 1 week celebration. Oo. Mas pinahaba Mas po. pinahaba, At no? mas, for sure, mas prepared, pinaghandaan. Actually, meron tayong 1 month reading Bible challenge to everyone na ikaw ay kahit pa paano makapagbasa ka ng scripture Apo. every day. Apo. One of our challenge. And then sa darating na January 26 hanggang January 30, yun yung marami tayong mga programa, event na gagawin para sa ating pag-celebrate ng Bible Month. Okay po. So, doon sa January 26, magkakaroon tayo ng motorcade Okay campaign. po, apo, Oo. apo. So, sa ating 18 barangay, ito ay magsisimula dito sa ating new municipal hall. Apo. So, sasama tayo sa sa flag ceremony. Yes, okay po. No? Then after the flag ceremony, yun. So, mag-kick off na lahat ng sasama doon sa motorcade. So, Apo. ang ating ruta dyan from our new municipality hall, Barangay Malis ang una, tapos babalik tayo, papunta ng Barangay Kalasagin, and then balik na. So, yun yung mga gagawin natin o kaganapan natin sa January 26. Yes po. And then, from January 27, 28, and 29, so, magsasagawa tayo ng mga feeding program sa school. Apo. So, ang Moral Values Formation Program ay pumili ng mga eskwelahan, elementarya, para pagdausan natin ng feeding program. At ito doon sa Linaw Elementary School, Barangay Ipilan. Apo. Yan ay sa January 27. 27. And then, Paratungon Extension, Barangay Pangubilyan. Yan naman ay sa January 28. At ang last, sa January 29, ay doon sa Kabangaan Elementary School, Apo. sa Barangay Samariñana. Mariñana. So, upang sa ganun ay makatulong tayo sa mga natin, estudyante sa elementarya sa pamamagitan ng feeding program. Okay po. At ito, yung yung pinaka-highlight natin. Yung culminating activity po natin. Apo. Yun yung January 30. Okay po. So, inaasahan natin dito na, maraming makikiisa at makikibahagi sa main event natin. So, magsisimula yan sa January 30 ng na magkakaroon tayo ng parade. Apo. So, ang assembly time natin doon sa Rotonda ay 6 a.m. Siguro take off tayo ng 7 a.m. Apo. Parade po yan, papunta po sa event center. And then, yun na yung culminating activity natin. Apo. Whole day po yan. So, sa umaga, kasama natin yung iba't ibang mga ahensya ng ating pong pamahalaan, ng DepEd, mga national agencies, mga religious group, mga Christian religious group. So, hanggang 11 a.m. po yan. And then, sa afternoon naman, yun na yung religious event. Apo. Mga So, activities po. So, nandoon, meron tayong mga poster making contest. Apo. And then, mga Bible games. At saka magbibigay ng mga awitin. Apo. Na magbibigay ng kapurihan para sa Yes Diyos. po. So, yun yung 1 week event natin na magaganap this coming January 26 to 30. January 30. Nakaka-excite po yun, Pastor. Kasi before po, dahil nga first time po last year, nakakatuwang isipin po na ang dami mga Christians po na nandoon na nag-gather para sa isang buong event. So, ayan po, asahan po ninyo na katuwang po ang MIO sa pagsuporta po sa programa po na yan. At syempre, maraming salamat din po sa inyong dedikasyon sa pagpapaunlad po at pagpapalaganap ng ating programa, yung Municipal Values Formation Program. So, ano naman po yung mga programang nakatuon sa pagpapalaganap ng mga pagpapahalagang Kristiyano at moral values? At saka, paano po makikilahok ang iba't ibang sektor ng komunidad sa mga ito? So, ang programa ng ito ba tumutukoy sa Bible Month pa, no?
O Ano po, sa sana? in general po. In general, no? So, ang programa po natin sa ating Municipal Values Formation ay yung naglalayon na ito ay matutukan yung spiritual and moral Apo. na aspeto ng ating mga mamamayan Apo. dito. So, at ang pakikilahok dito is meron tayong mga ating po mga advocates ay nasa mga assignment area of assignment na. Meron Apo. tayo dito sa munisipyo, meron tayo sa mga men and women in uniform like Apo. PNP, Coast Guard, DFP. BJNP, Fire, Apo. no? So, meron tayo sa mga school, Apo. national, high school and din sa elementary, pati yung mga senior citizen tinututukan natin. Apo. So, at mga pribadong sektor na tayo ay ini-invite. So, makakatulong ito upang patuloy na maging mapalawig yung behavior natin, yung honesty, yung integrity tulad nga nung ating sa tema is Apo. patuloy tayong matutong magmahal, Apo. yung maging tapat, no? Yung laging umasa sa Panginoon, magpatibay ng pananampalataya at pakikilahok talaga sa Apo. ating komunidad. So, ang lang diyan is patuloy nating yakapin kung ano yung nais ng programang ito para po sa ikabubuti ng ating pong buhay. Okay po. Oo. So, yun ang mga Thank you so much po. Bilang isang konseho o council, ano po ang mandato ng Municipal Values Formation Program? At bakit po nananatiling mahalaga yung papel nito sa paghubog ng disiplina, pagkakaisa at pananampalataya sa komunidad? So, ang mandato po natin dito sa Municipal Values Formation Program is to promote moral, spiritual, social, and intellectual development Apo. of the municipal officials, employees, individuals sa ating community. So, yun yung pinapatututok sa amin, no? Dahil sa ating komunidad is parang lahat ng aspeto ng ating buhay nandyan na eh. Apo, apo. Maliban na lang doon sa moral and spiritual. Spiritual. So, yun yung mandato natin na makukumpleto talaga yung iyong personal, yung personality mo, no? Kung okay yung yung ugali, Apo. at meron ka talagang connection sa Diyos, no? At yun ang magpapakumpleto at talaga maghuhubog sa iyong buhay. Apo. Kaya ito yung pinopromote namin, itaguyod ito, yung moral, spiritual, no, yung panlipunan at intellectual na pag-unlad upang sa ganon is yung ma-develop yung love, Apo. yung faith, integrity, yung pakikipagkapwa-tao, no? Napaka-importante 'yon. Kung andyan yung okay yung ating moral at the same time yung ating spiritual. Apo. Salamat po. Ito naman po, paano po sinusuportahan ng LGU Brooks Point ang Municipal Values Formation Program sa pagpapatupad ng mga programa po nito, lalo na sa mga ganitong pagdiriwan na may layuning espiritual at saka pangkomunidad? So magandang tanong yan, Sir Jong, no? Actually, nagsimula ang vision na ito November 2024. Apo. So, at ito po ay ibinahagi natin sa ating butihing mayor, Honorable Cesario R. Benitito Jr. At the same time sa ating Vice Mayor, no, Apo. Attorney Jane Feliciano. At pinahayag natin gaano ba kahalaga talaga sa ating lipunan, sa ating gobyerno itong programa pong ito. At masaya kami kasi nakita nila na kailangan talaga itong programa upang patuloy pang mapaunlad, ma-develop yung kasanayan at personalidad ng bawat isa. So dahil dito ay ito po ay nagkaroon ng resolution, Apo. no, sa pangunguna po ng ating Vice Mayor at tuluyang naging ordinansa noong lumabas ang ordinansa noong March 2025 at mula doong araw na yon ay maraming mga bagay na inasikaso hanggang noong September
2025 ay tuluyan na nag-launch yung ating programa. Apo. So, ang lahat ng advocates natin dito ay mga volunteers. Apo. Mga volunteers sila at willing sila na gumanap ng mga tungkulin para maipahayag yung moral and spiritual message sa lahat ng ating mga sektor dito sa ating pamahalaan. At yung mga programa ay talagang sinuportahan ng ating butihing Mayor John Apo. Benedito. So, nagkaroon tayo ng formal training. No, lahat po ng ating advocates ay merong formal training. And then, yung pagpunta sa ating mga area of responsibility. So, totally, napakabuting bagay dahil hindi lang siya sa emosyonal, hindi lang siya sa papel, kundi maging sa supplemental fund ay pinagkaluban tayo para yung ating programa ay Magpatuloy. magpatuloy Apo. at hanggang ngayon ay Sumisibol pa rin. Oo, Apo. sumisibol pa rin. Kaya salamat sa ating butihing Mayor Honorable Cesario R. Benito Jr., sa ating Vice Mayor Mayor Attorney Regine Feliciano at yung Mga sangguniang Sangguniang bayan. Bayan. Actually, ang nag-author ng ating resolution ay si Kap si Kapja, no? Apo. Kaya tawag ko siyang tawag ito Kap Kagawad. Apo. So, Si siya Liga yung, ng Barangay. Liga ng Barangay President. Siya Honorable po. Georgeline Joy. Oo, Quezon. so, yun. Kaya, yun yung yung kwento, no? At yun yung naging bahagi ng ating gobyerno para itong Municipal Values Formation Program ay talagang mag-manifest Apo. sa ating bayan. Napakaganda po nun, Pastor po, no? Kasi kahit na sinasabi po natin na there is a separation between the church and state, na dapat hindi nangingialam yung mga religious groups sa state or sa estado, at least kino-consider po ng pamahalaang lokal ng bayan ng Brooks Point na mas palawigin pa yung buhay espiritual ng bawat isa. So, syempre alam naman po natin na yung moral values, pati yung spirituality, pati na rin yung personal relationship with God ay napaka-importante. So, maganda po yung ganito. Kaya, i-appreciate po natin ang advocacies ng Municipal Values Formation Program. So, po. Pastor, bilang pagtatapos, ano po ang inyong mga paanyaya at mensahe sa mga taga Brooks Point upang makiisa sa Bible Month celebration at maisabuhay ang mga aral ng banal na kasulatan sa pang-araw-araw na buhay? So, nais ko mag-quote ng isang verse, sabi do sa Proverbs 11 verse 14. Sabi sa English is, "For lack of guidance, a nation falls. But victory is won through many advisor." So sabi doon na kung ang isang bayan daw ay kulang sa gabay, ito ay babagsak. Apo. Ngunit kung ang isang bayan ay maraming gumagabay, ito ay mananalo at magtatagumpay. So, narito ang Moral Values Formation Program. Hindi sa pangrelihiyong gawain, kundi ito'y isang advokasya na tumulong sa spiritual na aspeto ng ating buhay, Apo. ng ating gobyerno, ng ating mga opisyales sa pamahalaan. Kasi kailangan nila yun ito ay nag-a-address din doon sa emotional and mental and moral condition. No? So, tayo ay nagsisilbing gabay para magkaroon talaga ng pagkatakot sa Yes. Diyos ang bawat isa. Kasi alam mo, kung may pagkatakot sa Diyos ang bawat isa, may iwasan yung korupsyon. Opo, totoo po. Ang mga anomalya sa ginagawa at yung pag-aaway-away. Opo. At kapag ang isang bayan ay mapayapa, ay nandun yung pag-unlad. No? Walang kaguluhan, nandun yung tuloy-tuloy ng progreso. Kaya narito ang ating programa. We stand sa ating municipal bilang mga advocacy, mga advocates ng spiritual and moral. Para sa ganon, ang ating bayan ay magtagumpay at lumago. Apo. So, naniniwala tayo na kung ang sambayan ay merong Diyos na nangunguna, ang bayang ito ay magtatagumpay.
So doon naman sa ating pong programa Apo. ng ating Bible Month. No? So hinikayat po natin ang lahat ng mga mamamayan dito po sa bayan ng Brooks Point, lahat po ng ahensya ng gobyerno, sa local, national, government, maging po sa ating Department of Education, no, na tayo po ay makilahok sa malawakang programa pong ito. So kapag join po tayo, susuot lang po tayo ng white. Apo. Meron tayong dress code na white, any color basta't white. Yes, Sabi nga. No? At kung kaya nyo po, no, maggawa po kayo ng mga poster, may mga verses. So, atin pong itaas ang gawain ito sa pamamagitan ng pagpupuno ng mga verses doon sa ating parade, at the same time doon sa event center. Okay, no? So, actually ang ating expected na participant is nasa 2,200, Apo. no? So, yan po ay galing po sa lahat ng ahensya ng ating gobyerno. Pati kayo din po, kasama rin po, of course, siyempre yung mga iglesia, mga simbahan, Kristiyanong simbahan dito po sa ating bayan, no? Yung ating St. Paul's Church, Apo. no, mga evangelical at iba pa, no, ng mga simbahan. Sama-sama po tayong lumabas, especially doon sa January 30, yung sa main event po natin. Makisa po tayo, ang ating start po ng ating gawain po, yun nga yung parada. So ang ating assembly place doon sa Rotonda. Ang assembly time natin is 6 o'clock. And then we kick off at 7 a.m. And tuloy-tuloy na po yun. 8 o'clock to 11 o'clock, yun yung culminating nating activities. And then 1 to 4, yun naman yung ating mga religious event po natin. So, wag natin kakalimutan, from January 26 to January 30, magsama-sama po tayo mag-celebrate ng Bible Month celebration. So yun, thank you so much po Pastor no, sa napakaganda at napakamakabuluhang talakayan ngayong umaga. So maraming salamat po sa pagpapa-unlock po ng interview dito sa amin. At sana po hindi po magsasawa ang Municipal Values Formation Program na samahan po kami dito sa pagpapalawak po or pagpapalaganap ng salita ng Diyos. So, Maraming salamat. Maraming salamat din, Sir Jong, sa pag-imbita sa akin dito upang patuloy na malaman ng ating mga kababayan na meron pa lang nag-exist na programa, which is the Municipal Values Formation Program, na ang tutok ay yung ating pong moral and spiritual enhancement. So, maraming salamat po. And of course, gusto ko lang din sabihin na si Pastor Beria po ay isa po sa mga humubog po sa akin nung ako po ay kabataan. Ako po ay isang proud alumnus ng Good News Child and Development Center kung saan doon po si Pastor sa Good News Christian Church. So ayan po. Thank you so much po, Pastor. Thank you. Salamat God po. bless. God bless you. And po, thank you so much po muli sa ating Head Director ng Municipal Values Formation Program. Susunod na po ang ating serbisyong bayan pagkatapos lamang po ng ilang paalala. Talakayang Bayan. Masusing pag-uusapan ang mga programa at proyekto ng bayan. Talakayang Bayan. Ilalahad ang mga plano at direktiba ng pamahalaan. Pag-aaralan ang bawat anggulo ng sitwasyon. Lilinawin ang bawat issue. Magbibigay ng matalino at makabuluhang talakayan. Talakayang Bayan.